Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang pinagpalang gabi sa iyo at sa lahat ng mga listeners mo na nakatutok ngayon. Nagpapasalamat ako kasi pinili ninyong matampok ang aking kwento sa isa sa mga pinag-uusapang YouTube channels ngayon. Papadudot na inspired akong i-share sa inyo ang kwento ko noong mapakinggan ko yung ilan sa mga nakakatakot na horror stories na tinampok mo tulad noong Secret Society, Pulang Dragon, at yung recent story na pinamagatang Arinola. Hindi ko alam kung matatakot kayo sa kwentong ibabahagi ko sa inyo, pero sa maniwala kayo o sa hindi, tunay at totoong karanasan ang maririnig ninyo. Papadudot, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Elvan. Sa totoo lang ay wala naman akong na-experience na kababalaghan simula noong bata ako. Namuhay ako ng normal na buhay at naging hilig ko ang panonood ng mga horror films at pagbabasa o pakikinig ng mga horror stories. Pero hindi ko akalain na isang gabi ay magbabago ang lahat. Taong 2019 nang mangyari ito. Nagwo-work ako noon sa isang sikat na casino sa Pasay bilang isang card dealer. Masaya naman ang working experience ko noong una. Sari-saring mga gamblers o mga taong mahilig magsugal ang na-meet ko. May mga galante pero meron ding mga kuripot at kinulang sa manners. Kapag natatalo sila, palagi nilang sinisisi at minumura ang card dealer. Mga Koreano, Chinese at mga kapwa Pinoy na mayaman ang kadalasan sa mga gumagawa nito. Mga bastos sila at mga walang hiya. Kabaligtaran naman ng mga Japanese dahil sila ang pinakamabait sa lahat. Na kahit natatalo sila ay tumatawa lang. Galante pang magbigay ng centralized tip. Anyway, makapalang siguro ang mukha ko kaya hindi ako nagiging affected sa mga naririnig ko mula sa aking mga players. Samantala, simula nang mapasok ako sa casino na yon, ay sari-saring kababalaghan ang narinig ko mula sa mga kapwa ko card dealers at pit supervisors, maski yung mga katropa ko sa housekeeping. Katulad na lang yung isang multo ng babae na laging nagpapakita sa isa sa mga kwarto ng hotel ng casino. Ang balita daw kasi, may pinatay na babae sa loob ng naturang kwarto at isinilid sa isang luggage. Tapos ay nadiskubre na lamang ito kinabukasan ng mga housekeeping personnel nang hindi mag-check out ang biktima. Hindi na ibalita sa national news ang nangyaring krimen noon sa hotel ng casino dahil pinatupad ng kumpanya ang news blackout. Sa kabilang banda, bukod naman sa babaeng nagmumulto, meron din daw nagpapakitang mga kapre, engkanto at mga nilalang na may mga sungay sa loob ng casino. Pero dahil narinig ko lang ito bilang isang kwento at hindi ko pa yon na-experience kaya hindi ako naniniwala noon. Hanggang isang araw, nangyari na nga ang kababalaghan sa aking buhay. Papadudot, sa tuwing shift ko ay inaalay ko ang 30 minutes coffee break ko sa pagtulog. Sa lapag lang ako ng hallway sa may 8th floor ako natutulog.
Ang itsura nito ay madaming pasilyo at tabi-tabi ang room. Doon ako sa may malapit sa dungawan para makita mo yung labas para mahangin. Ilang buwan pa lang ako sa trabaho noon kaya talagang hindi pa sanay ang katawan ko. Nag-graveyard ang oras ng shift ko. 4 AM na noon kaya buwaba ako mula 11th floor papunta sa 8th floor para makaidlip. Dala ko yung neck pillow ko at timer para magising ako at hindi malate sa pagbalik sa trabaho. Maraming tao sa 8th floor kaya kanya-kanya talaga ng pwesto. Naganap ako sa walang masyadong tao kasi minsan ang iingay nila. At nagkwekwentuhan kaya hindi ka makakaidlip. Noong nakahanap ako ng pwesto sa sulok ay agad na akong humiga at umidlip. Antok na antok ako pero buhay yung isipan ko. Tipong alam at nakikita ko yung mga nasa paligid ko kahit nakapikit ako. Bigla akong may naramdamang nakadagan sa akin na maitim na anino. Sobrang bigat ng dibdib ko ngunit wala naman akong nakikita na nakadagan sa dibdib ko. Nakaramdam akong may dumaan sa paligid ko, unay pa isa-isa lang ang dumadaan. Hanggang sa parami ng parami yung mga yapak na napapakinggan ko. Pilit kong iginagalaw yung mga daliri ko, Papa Dudut. Pinipilit kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Sinubukan kong i-relax at gawing kalmado ang sarili ko. Doon ko na naramdaman na nagising ako. Kaya pagising ko ay tumayo ako kaagad at bumalik sa opisina dahil natatakot akong baka malate ako sa pagbalik. Pag-akyat ko sa office namin at nakabalik na akong humiga sa desk ko para mag-chat sa group namin ang oras kung ilang minuto ako nag-break. Pagkasend ko ng 30 sa group namin ay bigla na lamang akong nagising at nakita ang sarili sa 8th floor nakahiga ng tuwid at may nakadaga na babaeng ibang lahi sa dibdib ko at hawak-hawak ang leg ko. Nagpanig ako at nanlaban pero patuloy siya sa pagsakal sa akin. At sa puntong yon ay unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Tinubuan ng 2 sungay ang babae. Namulang bigla ang kanyang mga mata at tumalim ang kanyang mga ngipin. Hanggang sa tuluyan nang nawala ang imahe ng babae at napalitan ito ng isang nakakatakot na demonyo. Hanggang sa nagising na lamang ako sa aking bangungot dahil ginigising ako noong kasamahan ko. Nakita niya daw kasi akong hawak-hawak yung leg ko at tila sinasakalang sarili. Nagpasalamat ako sa kanya at ikinuwento ko sa kanya ang naranasan ko. Tinanong niya ako kung ano ang itsura ng babaeng nakita ko. Dinescribe ko naman sa kanya hanggang sa maganyong demonyo ang babae. Gulat na gulat siya sa tinutukoy kong babae. Sabi niya ay meron daw kasing babaeng tumalon doon sa building na yon mula 8th floor. Usap-usapan daw na tinorture at ni-rape yung babae at nabuntis. Dahil nga sila ay ibang lahi, kailangan nilang mapauwi sa kanilang bansa kapag nabuntis sila. Nagsumbong daw yung babae sa kalahi nilang admin ngunit isa na walang bahala na lamang ito ng admin. Kaya nagpakamatay na lamang daw ito. Natulala ako sa ikinuwento ng kasamahan ko pero napaisip din ako kinalaunan. Kung yung babaeng nakita ko at babaeng nasa kwento ng kasamahan ko ay iisa. Bakit nag-transform ang babae bilang demonyo sa panaginip ko? Samantala simula noon Papa Dudut ay naging gabi-gabi na ang nararanasan kong kababalaghan. Muling nagpakita sa panaginip ko yung babae at sinasakal ako. Mamayang kaunti ay magta-transform uli ito bilang isang demonyo. At meron ding pagkakataon na mananaginip ako na nagigising daw ako at magugulat ako nang wakwak na ang tiyan ko. At kinakain na noong babae ang mga lamang loob ko. Dahil nga sa mga sunod-sunod na bangungot na yon, ay hindi na ako umiidlip kapag break dahil sa sobrang takot. Pero ang pinaka nakakatakot na naranasan ko sa loob ng casino na yon ay nang ma-assign ako sa mga VIPs
kung saan ay karamihan sa mga players namin ay mayayamang negosyante dito sa Pilipinas. Pinaka-notable dito ay si Don Yapas at hindi niya totoong pangalan na nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya ng meat canning sa Pilipinas. Sa isang gabi ay kaya nitong magpatalo ng kalahating bilyong piso at nadodoble naman kapag siya ay nananalo. At dahil sa centralized ang tip sa amin ay nagbibigay na lamang sa akin si Doña Paz ng mga boxes ng canned goods at meat products na pwedeng umabot sa isang buwan sa tuwing na ipapanalo ko siya. Pero kung merong galanting VIP ay meron ding bastos at walang manners. Tulad na lamang yung isang laos na artistang lalaki na gustong maging politiko. Grabe yung manlait na mga dealers kapag natatalo siya. Pero walang-wala si Laos na artista sa isang kilalang gambling celebrity kung manlait, manduro at mambatok ng dealer kapag siya ay natatalo. Itago na lang natin siya sa alias na A. Isang gabi ay ako ang na-assign na casino dealer kay A dahil sobrang yaman ng lalaking ito ay may sarili siyang VIP room sa loob ng casino. Yes, pag-aari niya yon at kapag naglalaro yon, 1 bilyong piso ang pinakamababa niyang ipinantataya. First time akong magiging dealer ni A at saka aware na ako sa ugali nito kaya labis ang kaba ko. Nauna na kami ng pit supervisor ko na dumating sa VIP room at inihintay na lamang namin ang pagdating ni A at mga tauhan at bodyguards niya. Hindi nga nagtagal ay dumating na ang mga bodyguards at mga assistants ng gambling celebrity na yon. Ininspeksyon muna nilang paligid bago nag-radio ang isa sa bodyguard na pwede nang pumasok si A. Dumating si A makalipas ang 5 minuto pero papadudot nagimbala ko at nanlaki ang mga mata ko dahil may mga nakita ako sa likod ni A na nakasunod sa kanya. Gusto kong sumigaw sa takot dahil hindi mga tao ang nakita ko kundi mga nilalang na tila itim na usok ngunit anyong tao. Pero hindi mo masasabing multo kasi bawat isa sa mga nilalang na yon ay may mga sungay. Papadudot para akong hihimatayin noon dahil first time kong makakita ng mga demonyo. As in, aktual na nilalang ng impyerno. Anong nangyayari sa lalaking yan? Tila walang pasensyang tanong ni A sa aking kasamang pit supervisor. Sir, nahihilo lang po siguro si Elvan. Nanginginig na boses ng pit supervisor ko. Pagkatapos papadudot ay tumingin ito sa akin at para bang sinasabi niyang umayos ako. Pag ako natalo ng dahil dyan makikita ninyo ang hinahanap ninyo. May pagbabantang wika ni A sa aming dalawa. Sa kabila ng takot ay pinagpatuloy namin ang paglalaro ni A. Pero hindi ko maiwasang manginig sa takot dahil sa nakatingin sa akin yung 6 na itim na nilalang. Ayusin mo ang pagbabalasa mo, galit na wika ni A sa akin. Sa pundong yon ay huminga na ako ng malalim at nagdasal sa Diyos na sana'y tanggalin niya ang takot sa dibdib ko para magawa ko pa rin ang maayos ang trabaho ko kahit na may mga nakakatakot na nilalang sa paligid. Hindi naman kasi ako pwedeng umatras o mag-back out kasi mawawalan ako ng trabaho. So yun nga papadudot, unang laro ni A, talo siya kaagad. Siyempre nakatikim na ako ng pagmumura sa kanya. Pangalawang laro ay talo ulit kaya minura at nilait na niyang pagkatao ko. Pangatlong laro ay talo ulit kaya dinuro at binatukan na niya ako. Gusto ko sanang pumalag pero nakita ko ang mga kasamang demonyo ni A. Kaya hindi na ako nangahas na pumalag kahit na sinaktan na niya ako. Pang-apat na laro, dito na napikon si A at pagkatapos niyang matalo ng 700 million pesos ay sinuntok na niya ako sa mukha. Hindi lang isa kundi 2 beses. Walang umawat kay A noong gabing iyon, papadudot. Kahit yung pit supervisor ko ay hindi rin kumibo noong sinaktan na ako ni A. Natumba ako sa sahig at doon ay nakita ko si A na nakatayo sa harapan ko at panay ang duro niya sa akin na parabang hawak niya ang buhay ko. Lumapit din ang mga demonyong kasama ni A at pinalibutan ako. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang. Oo, kalalaki kong tao pero napaiyak talaga nila ako noon.
Palitan nyo na yung mga dealer na yan, malas. Narinig kong sabi pa ni A sa pit supervisor ko. Ayoko makita pang pagmumukha ng lalaking yan ha. Dagdag pa niya habang lumapit pa siya sa akin at dinutdot pa niya ang noo ko. Samantala ay dumating naman ang isang guard para alalayan akong tumayo at duguan akong lumabas ng VIP room. Dinala ako sa klinik at ginamot. Kinabukasan nagpunta ako sa HR dahil pinatawag nila ako para alamin kung ano ang nangyari sa amin ni A. Ipinaliwanag ko ang nangyari pero sa halip na aksyonan ang kaso para maipaglaban ang aking karapatan bilang empleyado ay sinabi na lamang ng HR na manahimik na lamang ako kung ayaw ko raw na gumulo ang buhay ko. Inamin din nila sa akin na hindi rin daw ako kakampihan ng kasino dahil isa raw si A sa pinakamahalagang client ng aming kumpanya at hindi raw nila hahayaang mawala ito ng dahil lang sa isang katulad ko. Sa huli, Papa Dudut, kahit labag sa batas ang ginawa ni A sa akin ay hindi na ako nagreklamo. Nagpasya na lamang akong manahimik para sa aking kaligtasan at para hindi mawalan ng trabaho. At saka nagpasalamat na rin ako sa Diyos dahil iniligtas niya ako noon sa mga nilalang na kasama ni A. Samantala ay tinanong ko naman ang pit supervisor ko kung nakita din ba niya yung mga demonyong kasama ni A, pero sabi niya ay wala daw siyang nakita. Maski yung guard na tumulong sa akin ay wala ring nakita. Ibig sabihin noon ay ako lang ang nakakita sa 6 na demonyong kasama ni A. Ang tanong ko tuloy noon sa aking sarili, alam kaya ni A na may kasama siyang mga demonyo? Sa kabilang banda ay nagpunta ako sa simbahan noon at nilapitan ko ang aking ninong na pare para humingi ng tulong. Natakot kasi ako na baka sundan ako ng 6 na demonyo ni A. Pinayuhan ako ng ninong ko na mag-resign na sa trabaho dahil makasalanang lugar daw ang pinagtatrabahuhan ko. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng mag-resign. Lalo na't noong mga panahong yon ay kakakasal ko lang sa asawa ko noong 1 buwan at kailangan kong kumayod para sa kinabukasan naming dalawa. Sa uli binigyan na lamang ako ni Ninong ng St. Benedict Medal na siya mismo ang nagbasbas. Bilin niya sa akin na sa susunod na pagpasok ko sa trabaho ay isuot ko ang medalyon para hindi na ako malapitan ng mga multo, demonyo at iba pang mga paranormal na nilalang. Lumipas sa mga buwan ay nakamove on ako sa nangyari. Ganon pa rin ang nabalitaan ko tungkol sa pagtrato ni A sa mga kapwa ko casino dealers. At noong panahong yun ay puro babaeng dealers na ang nire-request niya. Nang malaman ko yon ay naawa ko doon sa mga babaeng dealers, lalo na kapag kinikwento nila sa amin yung mga pambabastos at pagmamaltrato ni A sa kanila. Alam din nila yung nangyari sa akin na sinaktan pa ng pisikal. At sabi pa nga nila sa akin ang tibay ko raw kasi nanatili akong tahimik. Pero sabi ko na lamang sa kanila na ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Pero sinabi ko sa kanila na naranasan ko at mga nakita ko during that time na si A ay binabantayan ng mga kampo ng kadiliman. Samantala bandang December 2019 ay isang magandang balita ang dumating sa akin. Buntis na noon ang asawa ko, kaya lalo akong nagsipag sa trabaho bilang isang casino dealer. Yun nga lang ay dumating ang 2020 at isang matinding pagsubok ang dumating sa amin. Dahil COVID pandemic, kabi-kabila ang lockdowns. At dahil sa walang casino, isa ako sa mga na-retrench. Dahil walang trabaho ay naging porsigido akong makahanap ng trabaho at hindi nagtagal ay napilitan ako sa alok na pumasok sa isang trabaho. Kaso stay-in kami dito, ang alok ay encoder at minimum ang sahod. Pinatos ko kagad ito kahit alam ko na delikado at malalayo ako sa mag-ina ko na sila lang ang nasa bahay kasamang biyanan ko. By the way, maselan si Mrs. at CS sa una naming anak. So eto na nga, nag-start ako. Mga unang araw na homesick ako dahil hindi ko kasama ang pamilya ko
At nagtaka ko kasi kasama ko ang mga Chinese at Indonesian pero mababait naman. Noong nagtagal ay nalaman ko na pogo pala itong pinasukan ko at gusto ko na mag-back out dahil na din sa toxic workplace. Take note, bawal po kaming lumabas, tanging mga deliver na pagkain at minsan ay nagluluto kami. Sobrang higpit dahil na din sa pinapatupad na ECQ, MECQ at GECQ. Kalaunan ay nagpasya na akong umuwi dahil na din sa homesick at toxic workplace. Ngunit hindi agad ako pinayagan dahil may kontrata ako na dapat tapusin na 3 months at need pang magpa-swab test at madaming requirements bago makaalis. So sinabi ko sa asawa ko na ganon. So okay lang naman sa kanya. Para sa anak namin, nagkakausap naman kami through video call. Tumagal na din ako noon ng mahigit 2 months at hindi naman ganong kahigpit sa cellphone dahil mabait sa akin yung iba doon. Hanggang sa kinalaunan ay nalaman ko na lamang na dinudugo na pala si Mrs. at tinago niya sa akin ito. Siguro sa sobrang stress na din at naawa siya sa akin dahil alam niyang ganon ang work ko. At wala ako sa tabi nila at dumagdag pa na dahil nakikitara lamang kami ng mga panahon na ito ay hindi ko alam kung saan kukuha ng panggastos dahil limitado lamang lahat ng mangyari ito. Isang gabi dito nagsimulang gumuho ang lahat, Papa Dudut. After duty ay biglang tumawag sa akin ng misis ko na nalaglag ang dinadala niyang sanggol sa sinapupunan. Wala akong magawa kundi ang umiyak ng umiyak. Nagpumilit ako na umuwi ng gabi na yon, ngunit wala nang masakyan ng gabing yon. Kaya nagpasya ako kinabukasan bago magbukang liwayway ay nagpa-clearance ako at pinayagan naman ako ng HR head namin. Sobrang nanlumo ako noon at hindi ko matanggap ang nangyari. Parang sinisi ko ang sarili ko sa lahat ng mga nangyari at niyakap ko ang asawa ko pati ang anak ko. Kung nasa tabi lang sana ako ng asawa ko ay hindi sana mangyayari yon. Kalaunan ay bumalik ako doon sa pinagtatrabahuhan ko sa Pogo. Ginawa ko yon para maging busy ako. Pero hindi pala dahil bumalik lang ang lahat after duty. Iniisip ko lagi yung nawala naming baby at palagi akong nananaginip ng bagong panganak na sanggol. Bumagsak ang katawan ko ng panahon na yon. Take note, dati akong basketball varsity player at malakas ang pangangatawan ko. Nag-resign din kagad ako para makasama ko ang pamilya ko. Kalaunan ay nakahanap ako ng mas magandang trabaho sa isang command center from government po ito, 24/7 hotline. Hindi ko na po sasabihin kung anong agency. Dito nagsimula lahat ng malipat ang schedule ko sa night shift at hindi ko malilimutan yon. Naganap ito noong November 1, nakaidlip ako ng malimpungatan ako ay pagtingin ko sa gilid ko ay nagulat ako na may nakita kong anino ng isang bata na kung tatansyahin ay nasa edad 2 to 3 years old. Gusto kong igalaw ang katawan ko ngunit hindi ko magalaw sa takot ko na ewan at papalapit na sa akin ang batang anino lamang. Kaya nagdasal ako ng mataimtim at nagising pagkamulat ng mata. At pagtingin ko sa orasan ay saktong 3:00 na pala ng madaling araw. Mabuti na lamang at nasa katabing helera ang katrabaho ko nang mangyari yon. Tinapik niya ako at nagtataka siya kung bakit parang umuungol ako. Ngunit hindi ko sinabi sa kanila ito dahil 4 lang kami na duty sa night shift. At baka magkatakutan pa kami dahil mag-uundas na noon. Sumunod na araw ay nag-rest day ako at pagbalik ko ay nagkwento yung kapalitan namin na night shift. Nagkwekwentuhan sila. Siya nga pala bago magpalitan ng shift ay mas madami ang duty sa umaga at may pagitan ng 2 oras bago mag-change shift since 24/7 ang command center. Kaya nagkwento ang isa sa mga ka-work namin na kapalitan namin ng shift. May napanaginipan siyang bata na halos kaparehas ng sa panaginip ko. Parang binabangungot na daw siya noon at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Madaling araw din daw ito nangyari at bago pa pala ako managinip ng bata ay may nauna na palang nanaginip ng ganon.
ang isa sa ka-team ko at nagkwento na din siya. Same scenario din. Hindi na ako nakapagpigil at sumali ako sa kwentuhan nila at sinabi ko sa kanila na ganoon din ang nangyari sa akin. Ngunit hindi naman harmful yon sa panaginip ko at parang nakabantay lang siya sa akin. Siya nga pala bully sa akin yung ka-work ko na yon na nakapanaginip ng bata. At simula din noon ay naging mabait sa akin yung ka-work ko na yon. Hindi ko alam kung bakit at hindi na rin kami nagpa-assign sa night shift simula noon. Take note, hindi nila alam yung nangyari sa akin about sa bibi ko na nawala na at wala kong pinag-upenan sa workman. At tanging mga piling tao lang talaga ako nag-open. Samantala ay nag-postpartum ang asawa ko at kapag naalala niya ang anak namin ay umiiyak siya. As in hindi ko siya makausap. Dumating na sa point na suicidal na, buti na lamang at andyan si Lord para palakasin kami sa panahon na pinanghihinaan na ng loob. At nasasama ko din siya sa church. Nagpa-counsel na rin kami at tinanggap na namin ang ganon ang nangyari. Sa kabilang banda ay natapos ang kontrata ko sa trabaho at bumalik ako sa ibang kasino sa Pasay na halos katabi lang ng dating kasino na pinagtrabahuhan ko. This time ay maayos at maliwalas naman ang working environment. Hindi maiwasang may mga toxic players na naglalaro sa aming kasino pero overall ay merong pagpapahalaga ang bagong kasinong pinagtatrabahuhan ko sa kanilang mga empleyado. At kapag may umaabusong player ay kinakasuhan at binaband nila sa buong kasino. Kasi hodang sikat na celebrity pa yon o mayaman na negosyante. Hindi nagtagal ay may isa akong kaibigang babae na nag-work sa dating kasino ang nakausap ko sa chat. Ikinuwento niya sa akin na naging player niya si A for the first time at nakumpirma nga niyang totoo ang sinasabi ko dahil may third eye siya. At nakita rin daw niya ang 6 na demonyong nagbabantay kay A. At eto pa ang nakakatakot, papadudot. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na aware daw si A na meron siyang kasamang creatures from the underworld at eto raw ang nagpapayaman sa kanya. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay mabasa nyo ito at mapiling i-upload. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa akin o hindi, basta hindi ako nagsisinungaling. At alam kong may ilang mga casino dealers ang makaka-relate sa kwento ko lalo na sa attitude na ipinapakita ni A at ang kababalaghang dala nito. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Elvan. Maraming salamat Elvan sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa amin. At binigyan mo kami ng insight kung paano magtrabaho sa isang kasino. Iba't ibang klaseng tao ang makakasalamuhan ninyo. Iba-ibang lahi at kulturang nakagisnan. Iba-iba ring manners ang meron sila. Kaya bilang isang casino dealer dapat ay malakas ang loob mo at matibay ang sikmura mo dahil hindi mo maiiwasan talaga na makaranas ka ng verbal abuse sa mga yan. At sa karanasan ni Elvan ay masyado ng extreme ang ginawa sa kanyang physical abuse ng isang gambling celebrity. Bukod sa lakas ng loob ay kailangan mo rin ng mahabang pasensya at higit sa lahat ay gabay ng Panginoon. Pero kung sa tingin mong natotoksikan ka na sa iyong trabaho ay huwag magdalawang isip na mag-resign at maghanap ng iba. Aanhin mo naman kasi ang malaking sahod kung unti-unting nagde-deteriorate ang iyong mental health. Mga ka-online, hindi masamang maging hardworking. Pero tandaan mo pa rin ang rason kung bakit ka nagtatrabaho. Para ito sa iyong pamilya. Kaya pamilya mo pa rin ang iyong intindihin at gawing priority sa buhay. Mag-subscribe sa isa pa naming channel, ang Kaistorya Horror YouTube channel, para sa daily horror stories na aming in-upload. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa mga bago naming mga subscribers. At syempre sa mga gabi-gabing nakatutok sa aming mga uploads.
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.